Eliza POV. Hindi ko na mapigilan ang luha ko. Wala naman akong ginagawa na masama I slowly look onto his face, while my tears leaky down to my cheek. When I saw his face, his wearing his smirk turned to a chuckle. You're a lady but you look like a kid while crying. He teased me. Totoo ba to, hindi siya sa akin galit? He's smiling at nagawa niya pa akong halikan na ikinaingay nila Red. He grabbed my hands, that's make me closer to him. That's make my heart beat so fast. Parang may nagkakarera sa puso ko. Kanina natatakot ako na baka magalit siya, ngayon naman natatakot ako sa kanya sa maari niyang gawin sa akin. I make you cry. I'm sorry. Nakatingin lang ako sa kanya. He smiled, that's make my nerves melt away. Kanina lang ang cold niya sa akin. Bakit parang ang saya niya na umiyak ako? Huminga ako ng malalim at pinahid ko ang luha ko. I'm happy na hindi siya galit, ayaw ko kasi na nagagalit siya sa akin. He wiped my tears using his thumb. Hush, don't cry, he whispered. That's why I smell his warm breath. Ang bango, pero bakit parang iba? Nagpalit ba siya ng mouthwash? Nanlaki ang mata ko nang nakawan niya ako ng halik sa labi. Yee, hustisya sa single. Nandidilim ang paningin ko. Aping-api na ako dito. Ang ingay nila Red. Tuwang-tuwa ang mga loko. Why are you still there? Naiinis na tanong ni Radley sa mga pinsan niya. Galit na naman. Ang baboy. Bulong ni Rex. Kumamat pa si Rex sa ulo. Habang papalabas na sila ng rooftop. Whose pig? He asked. Ikaw. Sabay-sabay na lumingon sa amin at tinuro si Radley. Ang gwapo ko namang baboy. Radley said and he smirked. Is that you, Rad? Radley cousins asked him in unison. The one and only, he said proudly. You, the old Rad is back, isn't it? Tumakbo si Red palapit kay Radley at niyakap. Nakangiti sila rin at nag-appear pa nga sila. Ang saya nila is unexplainable. Anong meron? Tinutulak ni Radley si Red pero hindi bumibitaw sa kanya. Nababading ka na ba, Red? He said, irritated. Imbis na bumitaw si Red, he wrapped his legs to Radley's waist, dahilan para mawala ng balanse si Radley at bumagsak sila sa sahig, at si Radley ang nasa ilalim. Hindi na natuloy ang sasabihin ni Radley nang tumakbo ang tatlo, at dinaganan sila dahilan para mapa-atras na lang, ako at napatikip sa bibig sa gulat dahil sa pinagagawa nila. Bago pa bumagsak sila Ren kay Radley. Gumulong si Red at Radley na magkayakap, dahilan para si Red na ang nasa ilalim ng makapatong sila Ren, Rex at Rev. Hindi ko akalain na ganito sila kabaliw. Natatawa ako sa itsura nila, para ng baliw na may pagkaisip bata. Si Red nasa ilalim nakapatong si Radley kay Red, sunod si Ren at Rev, nasa pinakaibabaw si Rex. Kawawang Red. Aray, bakit ako ang dinaganan nyo? Nabalian ata ako Hindi ako makakaano nito mamayang gabi. Sigaw ni Red. Napatingin sina Rex kung sino yung nasa ilalim. Tumawa silang apat, maliban kay Red. Alice, I hate you all are so wait. Reklamo ni Radley habang tumatawa. Hindi gumagalaw si Rex kaya ayon si Radley ang gumalaw, kaya nahulog si Rex, Rev, at Ren sa left side ni Red, at siya naman ay nahiga sa sahig sa right side ni Red. Ngayon lahat na sila nakahiga sa sahig. Ang ganda nilang pagmasdan para silang mga bata, halatang close talaga sila sa isa't isa. Nakakatuwa, napangiti na rin ako habang pinagmamasdan sila. Ang bigat nyo, reklamo ni Radley. Makapagreklamo ka naman, akala mo ikaw ang nasa ilalim ng apat na dambuhala. Protesta ni Red. Ano ba kasing ginagawa mo sa ilalim? Natatawang tanong ni Rex. Oo nga, si Red kaya yung nasa ilalim, paano naging ikaw? Ani ni Ren at ginawa niyang una ng braso niya, ang gwapo naman ni Ren sa pose na yan. Nakita ko kayong tumakbo. Alam ko nang gagawin nyo, kaya gumulong ako. Sakto naman ang pagdagan nyo si Red na sa ilalim. Quits na tayo Red, sabi ni Radley at naupo na siya. You make my shirt messy. Sabi ni Radley at pinagpag ang damit niya. Ngayon niya lang napansin. Para kayong mga bata, nakangiti kong sabi. Lahat sila napaupo at tumingin sa akin. Si Radley napatingin siya, kaya napatigil siya sa pag-aayos ng damit niya. Ellie baby, nandyan ka pala.
Tumawa si Red, tumayo na siya at nag-stretch ng katawan. So, akala nila wala ako rito. Ang kukulit niyo pala kapag kayo lang, tapos pag nasa harap kayo ng marami nakakatakot kayo. Sabi ko. Totoo naman kasi ang cool nilang maglakad, magsalita. Confident, kinakatakutan sa campus. Natatakot ka pala sa amin, akala ko hindi. Sabi ni Rex at kumamot pa sa ulo. Kung ganun takot ka sa amin? Tanong ni Ren. Actually noon oo, pero ngayong nakilala ko na sila matatawa na ako. Yes. Not really. I shrugged. Yo, bayad. Ani ni Ren kay Red at menasahe pa ang balikat nito. Rex, may utang ka sa akin. Seryosong sabi ni Rev. Talagang ngayon pa sila nagsingilan ng utang. Ellie baby naman panalo na ako tinalo mo pa. Kumamat si Red sa ulo habang nagbigay ng 20 pesos kay Ren. Pinagpustahan nila ako. Oh, I'm paid bookworm. Nilapag ni Rex yung 20 pesos sa libro ni Rev. Yung mukha ng dalawa, parang nawala ng milyong-milyon na pera sa haba ng nguso nila. Si Ren at Rev naman ngiting nanalo sa loto. Thanks Ellie, you're the best, sabi ni Ren at nag-thumb ups pa siya sa akin. Para saan? Naguguluhan ako, anong pinagagawa nilang apat, at mukhang involved ako. Ang slow mo naman, pinagpastahan kanila, sagot ni Radley nang naiiling. Ano, hindi makapaniwalang tanong ko sa kanila. Ako pinagpustahan, mukha ba akong laruan? They are argue about you. If you are scared or not to us. Rex and Red is on the side that you are not scared, and Rev and Ren is in a side that you are scared on us. Glad to know you're scared at me. He smirked that's make my eyes widened. He kissed me on my lips. Nabigla ako nang bigla niya na lang akong hinalikan, dahilan para magsiakyatan ang lahat ng dugo ko sa pisngi. Yumuko na ako. I want to warm him but it's nothing words come out. Kilig Akesh. Don't think about me so much. You look ano. He whispered to my ears and he wrapped his arms around my waist. Ang yabang. I leaned my back on his chest. Thanks. He chuckled while whispering. I smell his breath. Iba yung amoy ng hininga niya. Not a bad breath, it's a kind of something he eat or his mouth wash. Napatingin ako sa mesa, and I saw a box of cigarettes, and have a lighter on the top of it. Now I know, he's using cigarette. Akala ko hindi siya naninigarilyo. He's just drinking alcohol. Radley, you smell bad. I mean smell smoke. Inalis ko ang kamay niya sa waist ko, and I walked towards the table, but someone kicked the table that's make the box of cigarettes throw away. Tiningnan ko kung sino yung sumipa. It's Red, itatago pa sa akin, nakita ko na nga. Sorry Ellie, kukunin ko lang tong iPod ko. Sabi niya. I didn't answer and I look around to find the box of cigarettes. I know it's cigarettes. Hindi naman ako bulag Hey, come back here. Radley grabbed me, come closer to him. Why? I don't want to smell cigarettes and I hate it. I rolled my eyes and I sat down on the sofa. He brushed his hair using his hand. Before he sat down beside me. It's just one stick, he said. But still, you smoke. I said without looking at him. I can feel anger. Sorry. He apologized for what? Radley, I asked you before. Sabi mo hindi. Hindi ka naninigarilyo pero ano? Naninigarilyo ka. Kahit itanggi mo pa. I know your scent. Your mouthwash flavor. Akala ko nagpalit ka ng brand, but I was wrong cause I saw a box of cigarettes, but one of your cousin kicked it. I'm not blind, I saw it. Ewan ko ba kung bakit ako nagagalit. Don't talk so long. Sorry okay. Isa lang yun. I told you I'm not. But it was my stress reliever, so my bad. Wait me here, he ordered me then. He walked towards the door beside the doorway of the rooftop. 5 minutes. 10 minutes. 30 minutes. Ang tagal niya. Nasaan kaya pumunta ang Radley na yun? Is that his way to avoid me? Bahala siya. Kung hindi na siya lalabas, edi babalik na ako sa room. Wala naman akong gagawin rito Kinuha ko na ang bag ko at naglakad na ko papunta sa door ng rooftop. Bababa na ako.
I'm about to step in the first stair, when someone hugged me from the back. Where do you think you're going? I told you to stay and wait for me here, didn't I? He whispered to my ears, and I can smell his breath. It smell a strawberry mint, it's his smell. Ano bang ginawa mo ha? You make me wait for a half hour. I look at my wristwatch. I take a half bath. Sorry kung natagalan ako. So let's go. Nagugutom na ako. Kinuha niya ang kamay ko and he kissed it. Let's go. He looked at me seriously, and he removed the straps of my bag on my shoulder. Ice cream. He broke the silence, kakatapos pa lang naming kumain. Ang bilis niyang kumakain, kasi gutom na raw siya. Baliw lang eh, kaya hindi na ko nagtaka nang nasamid siya. Hey, Earth to my wife. He snapped his fingers. Ha? I asked him. Sabi ko, gusto mo ng ice cream? Nilalaro niya ang daliri ko. Sige, mainit ang panahon, masarap kumain ng ice cream. Basta ube flavor. Dagdag ko pa. He stood up. Oo ba, Tara? Hinhila niya ako patayo. Saan tayo pupunta? I look at him. Kukuha ng ice cream. He said. It's rad. Kinausap ba naman yung pintuan? Ito yung door na pinasukan niya kanina, and to my surprise the door opened. May buhay na rin tong pinto. Nako, let's go. Hindi ko maiwasang hindi magulat, nang makapasok na kami sa loob. It's look like a house. Condo. Panglalaki yung style and design niya, it's a manly type. From the color of the wall and the things here, it's black and white, expensive ang mga gamit. Sa left side may mini living room, sa right side may mini bar at puno ng mga alak, sa likod noon may kitchen. May dining table sa likod ng sofa sa living room. At may hagdan pataas. I'm sure it's a room upstairs, parang bahay na talaga ta, pwede pala sa school. Nandito ka nga sa tabi ko, pero ang layo-layo ng iniisip mo. Napatingin ako kay Radley. Nakasandal siya sa minibar habang nakatingin sa akin. Sorry, imagine, may bahay ka sa school. I said, unbelievable. This is not a house, it's Gregorius' private room. He chuckled and he walked towards me, then he guided me to the minibar, ang taas ng stool. Ano yun? Sit there. Kukuha ako ng ice cream. Sabi niya. Naamoy ko ang iba't ibang alak, ayaw ko ng amoy na iyon, pumunta siya sa likod ng minibar, at dahil hindi ko abot ang stool, kasi hanggang bewang ko lang ang taas. Sila na matangkad. Pumunta ako sa sofa, dito na nga lang ako sa black sofa. Napansin ko yung display na frame sa tabi ng flat screen TV. Lumapit ako at kinuha ko ang frame, at nakita ko na silang lima, yung ginawa nila kanina sa Lance ganitong ganito. Yung nga lang si Radley ang nasa pinakailalim, si Red yung nasa pinakataas. Lahat sila nakalagay sa mukha ang kamay yung parang nakatukod. Ang cute. May lima pang iba, iyon ay ang picture nila isa-isa kada frame. They look so handsome then cool. Napansin ko na may nakataob na frame. Bakit kaya nakataob to? Siguro na tamba. Kukunin ko na nang magulat ako sa boses na narinig ko. Finished and spec the whole Gregorius. I heard he said that's make me look back. I saw him holding a 2-cup of ice cream. It's a ube flavor, and chocolate flavor. Ang cute nyo, ang kukulit nyo pala, pero bakit ikaw masyado kang mainitin? Tanong ko sa kanya and he smirked. Inabot niya sa akin yung ice cream with a plastic spoon. Naglakad ako papunta sa sofa, at naupo ako doon at sinimulan ko ng kumain. Delicious, my favorite. Naupo na siya sa tabi ko. You know what? This is the first time I bring woman here. You're the very first who saw this. Humarap siya sa akin tapos kumuha siya ng tissue, and he wiped the corner of my lips. Messy eater, he commented habang inaalis ang dumi sa lips ko. Kinuha ko na sa kanya ang tissue at ako na ang pumunas. Salamat, Atal kong sabi sa kanya. Marami akong gustong malaman. Tiningnan ko siya. He's so serious. Ano naman yun? Kinakabahang tanong ko sa kanya habang kumakain. Like, anong meron sa inyo ni Ramos? So, he's talking about Leven. Wala. I mean is we're friends. Bakit mo na itanong? Patuloy pa rin ako sa pagkain.
Don't you see he's a man? Do you think it's right to have a friend like him, huh? You're a woman and not just woman, you're my wife. I hate seeing you with any guy. Stay away from him. I want you to know that I don't share what's mine. So, tell me, do you like him too? Mahaba niyang sabi, iyong tono niya ay para nagagalit na nagtatampo. So iniisip niya na gusto ko si Leven. Paano niya naman nalaman na gusto ako ni Leven? Huminga ako ng malalim at humarap sa kanya. Radley, hindi. Ano bang pinagsasabi mo? Syempre hindi. I know my limitations, and I know what I am now, so don't you think like that. I'm not one of the witch and cheater. I said calmly. Good to hear. He kissed my forehead and cupped my cheek, before he hugged me. Akala ko magagalit siya. I don't want to lie at him, kaya okay lang kung magalit siya pero yun ang totoo. He understands me. I want you to know that, whatever happened and anything you will know that make our relation ruin. You most confront me, talk to me. Let me explain and believe me just like how I believe on you. You know that I lie on you last time, at hindi maganda ang kinalabasan, I don't want to happen it again. I promise to myself that I never lie to you again. Trust me, okay. Whatever happened believe me, and please do trust me. He leaned his forehead to mine, while saying those words I smile and nod. Bakit niya ba sinasabi to? Paniniwalaan at paniniwalaan ko siya dahil asawa ko siya, at malaki ang tiwala ko sa kanya bagay na ibinigay ko sa kanya ng buong buo. I trust you a lot, and I always believe on you and I tinakpan ko bibig ko. Love you. And what? Tanong niya. Binalik ko na ang atensyon ko sa pagkain ko, and I confront you. Palusot ko. Oh, that's good. Binuksan niya ang TV at nanood siya ng basketball. Hindi ako mahilig dyan, kaya tinuon ko na lang sa ice cream yung atensyon ko. Wala nang laman. Inikat ko ang spoon sa loob ng ice cream cup. Wala na talaga. Tumingin ako sa kanya. Marami pang laman ang ice cream niya, gusto ko pa kahit di na ang favorite flavor ko. Radley Pingy sabi ko sabay agaw sa kanya ng ice cream niya. Okay na to kahit hindi ko favorite flavor basta ice cream. Masarap rin naman. Bakit ganito to? Tiningnan ko yung ice cream. Chocolate flavor, bakit may cookies? Bakit may cookies? Tanong ko sa kanya. Nilagyan ko. Parang bata lang. In fairness masarap, okay na pwede nang pagtiyagaan. Sumandal ako sa sofa at ang kamay niya nakapatong sa sofa, so parang nakaakbay siya sakin. Kukuha siya ng ice cream sa cup na hawak ko. Ubus na. Hindi makapaniwala na tanong ni Radley. I nod. Inilagay ko sa center table ang dalawang cup. Graba. Ang takaw mo naman, naubos mo yun nakakadalawang subo pa lang ako. Ang bad mo Eliza. Akala ko kasi ayaw mo na. Hindi ka na kumukuha Inosente kong sabi. Humingi ka lang tapos inubos mo na. I'm craving. Ang sarap ng sa iyo, feeling ko magiging favorite ko na rin ta. Naglilihi ka ba? Wala pa ngang. Pinalo ko siya sa dibdib. Kung ano-ano na naman lumalabas sa bibig niya. Manyok. Singhal ko sa kanya. Ako, manyok. Ang gwapo ko namang manyok. Wala nga akong ginagawa sa'yo. Hangin na naman. Gwapo ka. Talaga. Saan banda? I asked sarcasm. Look at me, you're in handsome place. My killer eyes, my pointed nose, and my kissable lips, want to touch yours. He pointed his eyes, nose and lips, and he come closer to me. He wrapped his arms around my waist, and he pulled me towards him. Then, he gave me a kiss on lips. I tapped his shoulder to stop him, but he did not listen. Instead he continued kissing me and he caught my hand, hold it tight. He's kissing me soft, that's make me kiss him back. He lie me down to the sofa, and he's on top of me. His hands traveling on my body. Tinulak ko siya papalayo sa akin, at dali-dali akong tumayo nang marinig ko ang fake cough. Tumingin ako saan nanggagaling ang fake cough. Narinig ko pang ang may sumipol. Nang tiningnan ko sila nag-iwas sila ng tingin. Kunyari walang nakita.
Nakakahiya. Muntik na yun ah. Mabuti na lang dumating sila. Kung hindi baka ano nang nangyari sa amin ni Radley. Kayo ah. Ang init-init nagpapainit rin kayo. Sabi ni Red na kinayuko ko, tapos binato siya ni Radley nang kinainan namin ng ice cream. Shut up! What are you all doing here? Naiinis na tanong niya sa mga pinsan niya. Magpapalamig. Habang nagpapainit kayo haha. Naiiling na sambit ni Rex. Wala akong alam dyan. Sofa is not comfortable. Sabi naman ni Ren. Utak nyo kinakalawang na, palinis nyo nga yan, dahil kung ano-ano na ang iniisip nyo, mga mukha kayong gunggong. Ogag naman talaga. Stop cursing. Ice cream ko, may magnanakaw. Nagulat ako nang bigla na lang sumigaw si Red. Ha! Sabay-sabay na sabi ng tatlo. Tumakbo si Red papalapit sa amin. Nawawala yung ice cream ko. Parang bata na nagsusumbong si Red. Sino naman kukuha eh, ikaw lang ang kumakain ng weird na flavor. Sabi ni Ren. Siguro may magnanakaw dito. Pag nalaman ko kung sinong kumain ng ube ice cream ko, bubugbugin ko talaga hanggang sa isuka niya. Naiinis na sabi ni Red. Subukan mo. Ipapakain ko yan sinabi mo sa iyo. Tumayo si Radley. Red, ito ba? Hinawakan ko ang cup ng ube ice cream na kinain ko. Oo, nalukot ang mukha niya. Don't tell me, Ellie baby ikaw ang kumain. Impossible naman na si Rad. Hindi makapaniwala na sabi niya. Oo, binigay sa akin ni Radley. Sagot ko. Tumawa si Rex. Favorite flavor mo? I nodded. Parehas pala kayo. Weird. Sagot niya. Sorry Red, hindi ko naman kasi alam na sayo to, ibibili na lang kita. Nginitian ko siya. Talaga, wow naman, galante ni Inson. Ngumiti siya ng malawak. Uupakan mo ang kumain, di ba? Inis na tanong ni Radley. Ha! Inosente na sagot ni Red. Wala akong sinabing ganyan. Huwag kang mag-imbento dyan. Pagtatanggi ni Red at sumang-ayon naman sina Rex. Nagtawanan ang tatlo. Binatukan ko nga siya. Ellie, he glared at me. First inirapan ba naman ako? Tumawa ang apat. Ang iingay nyo. Lumabas nga kayo rito at linisin nyo ang kinainan nyo sa labas. Kapag may nakita akong langgam ipapakain ko yan sa inyo. Langgam o. Turo ni Red sa sahig sa may paa ni Radley, at mabilis na itinaas nito ang paa sa mesa, tapos tiningnan ang sahig na para bang takot na makagat nito. Tawanan ang apat. Para kang bata Rad. Malakas na tumawa si Rex. Hindi na ako bata, magaling lang gumawa ng bata. Tumingin siya sa akin na may malapad na ngiti. Hindi ba? Tanong niya sa akin. Bakit ako ang tinatanong niya? Hindi ba dapat ang sarili niya? Hindi ako makasagot, nakatingin lang ako sa mukha niya. Ay, panunokso ng apat. Kayo ah. Si Red at sinikosiko ako dahilan para mapaupo ako sa tabi ni Radley. Red. I pouted. Binatukan ko nga si Radley. Kung ano-ano ang lumalabas sa bibig mo. Kadiri ka. Totoo naman kasi gusto mo sample. Nilapit niya mukha niya sa akin. Tinulak ko ang mukha niya palayo sa akin. Ang baboy, dyan ka na nga. Sunod-sunod na nagsiubos sila Red na may panunukso. Seryoso, baka hindi na biro yan, baka may TB na talaga sila. Hindi ko sila pinansin, at nagpatuloy lang ako sa paglalakad papalabas sa silid, na pinasukan namin ni Radley na tinatawag niyang Gregorius. Dumiretso ako sa mini living room nila dito sa rooftop, pababa na sana ako nang makasalubong ko sila Bianca. What you doing here witch? Didn't you know that this place is exclusively for Gregorius? Inirapan niya pa ako. Alam ko Bianca, sagot ko sa kanya at lalampasan ko na sila, pero bigla niya kong hinablat pabalik sa harapan niya. Minsan, hindi naman siguro masamang pumutol sa mga ganitong tao di ba? Minsan, nakakasawa na rin na palagi na lang na nagtitimpi, pero iniisip ko ang kakalabasan kapag pinatulan ko ang ganitong tao. Ayaw na ayaw ko sa lahat ang magkaroon ako ng kaaway, iiwas ako hindi dahil sa duwag ako, kundi dahil sa ayaw ko ng gulo, at kailangan ko lang ng mahabang pasensya. Relax Ellie, huwag kang bastos. Kinakausap pa kita. Nanlilisik ang matang sigaw niya sa akin. Ang higpit ng pagkakahawak niya sa braso ko, iyon bang may tatanim niya na sa balat ko ang mahaba niyang kuko, at sa lakas ng pagkakahawak niya sa akin, kulang na lang na mabali ang buto ko. Aray,
Bianca, bitawan mo ako. Nasasaktan na ako. Imbes na bitawan ako, lalo niyang hinigpitan dahilan para mamilipot ako sa sakit. Iyan ang dapat sa iyo, bastos. Isa pa, ayaw kong makikita yang pagmumuka mo rito. This place is for the Gregorius and for their girls. Hindi ka welcome rito. Keep that in mind. Dinuro niya ang noo ko, bago niya ako itinulak ng malakas, dahilan para mapasalampak ako sa maduming sahig. Wala naman akong ginagawang masama sa kanya. Bakit nila ako ginaganito? Wala akong natatandaan na tinatapakan na tao, bakit ang laki na lang ng galit niya sa akin? Ellie, napatingin ako sa pintuan na nilabasan ko. Nakatayo si Red sa harap ng nakasarang pinto, habang nakatingin sa amin. Anong nangyayari rito? Tanong niya sa malamig na boses. Lumapit siya sa akin at tinulungan niya akong makatayo. Han, natalisod siya, nag-iinarte. Sagot ni Sheila at lumapit kay Red, at ipinulupot sa braso nito ang mga kamay niya. Mabilis naman na tinanggal ni Red ang kamay nito sa kanya, at tinapunan ng masamang tingin, bago tumayo sa malapit sa akin. Ellie baby, ayos ka lang. Anong nangyari? Oh come on Red, masyado ka namang concerned sa babaeng iyan. Tinaasan ni Bianca ng isang kilay si Red, bago tumingin sa akin at inirapan na naman ako. Iyong tingin nila Bianca parang pinapatay ako sa isip niya. Wala, natisod lang ako. Sige, mauna na ako, salamat. Palusot ko upang hindi na hamaba pa ang usapan, upang makaiwas na rin ako sa gulo. Ayaw ko ng away. Mabilis akong naglakad paalis sa rooftop. Ellie, hiyaw ni Red. Iyon na lang ang narinig ko at tuluyan na akong nakalayo doon. Akala ko ako lang ang babae na dinala niya doon, pinaniwalaan ko ang sinabi niya. Kahit na hindi naman talaga kapanipaniwala na ako ang unang babae na dinala doon. Ako ba talaga, pero ano? Kitang-kita naman kay Bianca na sanay siyang palaging nandoon. Halata naman na tambayan rin nila ang rooftop na iyon. I can feel my tears. Nanlalabo na rin ang paningin ko dahil sa luha ko. Ewan ko ba bakit ako nasasaktan ng ganito. Aray, napaupo ako sa sahig nang may bumangga sa akin. Pinunasan ko ang luha ko at tiningnan ko kung ano ang nabangga ko. My eyes widened.